Hi everyone! Good evening, I'm back. It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At kung ako naman ang tatanungin ninyo, eto medyo pagoda ang lola ninyo kasi sa sobrang dami ng ginawa ko sa eskwelahan ngayong araw na to. Pero syempre laban yan. So eto nga, marami nga nagsasabi, nako, dito sa Miss Universe ay medyo nahihirapan daw umangat ang ating pambato dahil daw sa mga outfitan na sinusuot niya araw-araw ay hindi pasok sa banga. Ayan ang sabi ng mga netizen. So maraming nga nagre-reklamo at maraming nadidismaya na netizen dahil sa mga outfitan daw ni Maria Atisa Manalo. Ano bang problema sa damitan niya? Hindi daw pumapalo. So, maraming siguro tayong nakikita ng mga kabog na mga kandidata, lalo na sa mga parting Latinas, yung mga eksena nila at paandar. Alam naman natin yung mga Latinas kapag talagang umeksena yan ay ganyan. Masyadong mga kabugera, masyadong mga paandar, masyadong mga papansin. Ayun yung masasabi ko. Pero kasi nandoon ako sa part, mga Latina kasi yan. So maraming mga magagaling na designer sa bansa nila at talagang suportado ang mga bawat isang kandidata. At higit sa lahat, magaling talaga silang mag-ayos sa sarili nila, di ba? Kaya pag lumalaban sila sa beauty pageant, ay talagang nakikita ninyo na laging on point ang kanilang styling. Parang lagi silang Reyna. So, Reyna naman silang lahat, di ba? And then, ayun, siguro na pagkukumpara natin ang mga damitan ng ating pambato or napipressure yung iba dahil sa nakikita nila dun sa iba, napipressure sila doon sa sinusuot ni Atisa Manalo na siguro parang feeling nila hindi pumapalo or hindi ume-eksena. Ako kasi para sa akin, sapat na kasi yung masasabi ko na pag nakita nila si Atisa, maganda. Kahit ganun ang simple ang suutan, talagang ma-amaze sila kay Atisa kasi sa ganda na meron itong si Atisa. At hindi na kailangan pang maging glamorosa or fabulosa dahil parang feeling ko fabulous na siya. Di ba? So, yon. So, kapag sinuutan mo pa yan ng sobrang magagandang damit, di lalong maluloka, di ba? So, yun. Naiintindihan ko yung hinaing nung iba. Siguro nandoon na parang, ano ba yan? Napakasimple lang naman ng damitan ni Atisa. Nakakaloka, di ba? So, yun yung nakikita ko na parang doon kayo nadidismaya. Kaya, parang napapatitig kayo doon sa iba. Pero, syempre, kailangan nating pagkatiwalaan yung kandidata natin. So, wala tayong magagawa sa mga pinapasuot sa kanya dahil ito yung choice nila. And then, sa ngayon, hindi pa naman tapos yung laban para magreklamo tayo sa mga damitan nila. Saka na. Saka na, kung ano yung mararating ni Atisa. Kasi, pag nagreklamo tayo ngayon, parang wala din namang magagawa Kundi, sa ngayon, kundi suportahan na lang ang ating pambato. At maniwala na kaya niyang marating ang dapat niyang marating dito sa competition ng Miss Universe. For now, wala tayong ibang titignan kundi ano nga ba ang mga paandar niya, ano nga ba ang eksena niya araw-araw, paano nga ba yung damitan niya. Kung ikukumpara ko naman kay Chelsea nung nakaraang taon, I think much better ang Atisa Manalo. Pero kasi ang mga nakita kong damitan na simplihan lang din ay si, tawag dito, si Michelle D, di ba? Kasi si Michelle D, yung mga sa bagay naman kasi si Michelle D, parang modela kasi yung katawan Kahit pa suotin mo lang siya ng duster, nagmumukhang maganda talaga yung damit sa katawan niya. Ito kasi si Atisa, iba ang datingan. So, kahit anong suotin niyang damit, mukha at mukha ang makikita sa kanya kasi
sa ganda nga na meron itong si Atisa. So sa ngayon ha, parang feeling ko, tama lang yung ipinapakita ni Atisa, hindi kayo dapat maalarma, hindi kayo dapat matakot. Kasi parang wala pa naman doon sa momento talaga na kailangan magpukpukan na, kailangan magbakbakan na. Kasi parang doon natin aabangan yung magiging eksena ni Atisa. So ako, sa ngayon, wala pa namang bearing yan. Kaya para sa akin, tama lang yung ipinapakita. Kasi like example, Janine Togonon, yung lumalaban siya at naging first runner-up dito sa ano, simplihan lang din naman yung ayos niya araw-araw, simplihan lang din naman yung damitan niya. Pero pagdating doon, ay lalo naman yung sinuot niyang gown doon, di ba? Pero na first runner-up niya yung competition. At kung yung ganda naman ng pag-uusapan, hindi naman natin masabi na ganun talaga kabongga yung ganda ni Janine Togonon. Hindi katulad ni Atisa Manalo na talagang matatakot talaga yung kalaban sa kanya kasi maganda ang Atisa Manalo. Hindi nyo ba napapansin yung mga ibang Latina halos ayaw siyang dikitan? Kasi kapag dumikit sa kanya, may photos nga ako nakita na dumikit sa kanya yung mga Latinas. Ayun, so angat ang beauty niya. So wala tayong dapat ikatakot sa magiging galawan ni Atisa or wala tayong dapat ikabahala sa ipinapakita niyang galawan kasi for sure Atisa Manalo alam niya kung ano ang eksenang gagawin niya dyan. At for sure meron yan bala. So, wag lang sana pagdating ng finals, ganyan pa yung makikita mo. Siyempre, maloloka ka na doon. Sabi ko nga, masyado pang maaga para husgahan natin si Atisa. Nako, wala nang mararating. Nako, hanggang dito lang ang mararating niyan. Masyado pang maaga. And then, siguro, ang the best talaga na gawin ng mga Pilipino ay bumoto kung saan dapat ninyong iboto si Atisa sa apps ng Miss Universe. At para tuluyan tayo talagang bumulusok sa number 1. Ipakita natin sa kanila na kaya natin talaga mag-ingay ng todo-todo at mag-number 1. So, paano buboto? So, syempre mag-download ka ng apps mo sa phone mo. And then, ayun. So, syempre, click mo lang saan si Philippines. Iboto mo doon. So, basahin mo nila instruction. Kasi, ganun pa din lang yung gagawin ko, di ba? So, tumulong tayo kay Atisa para mas malayo ang marating ni Atisa. And then, of course, samahan natin to ng dasal dahil ang dasal ay powerful. So, ako naniniwala naman ako na kakabog ang isang Atisa Manalo dito sa kompetisyon at naniniwala ako na kayang-kaya niya yan. Basta ibigay lang natin yung tiwala kay Atisa ng bonggang-bongga, 100%. At wag na wag din yung pagdududahan ng sarili nating pambato kasi Diyos ko, kung ganda din naman ng pag-uusapan, hindi mo kailangan maalarma. At kung feeling mo na si Venezuela umaarangkada na ng bonggang-bongga, mukhang siya na ang mananalo dito, akala mo lang yan. Dahil kung ganda din naman ng pag-uusapan, aangat at aangat ang ganda na meron ng isang Atisa Manalo. Ang gusto ko lang kay Atisa Manalo, maging pulido lang ang kanyang galawan pagdating sa entablado ng Miss Universe, lalo na doon sa preliminary competition. So, gusto ko lang talaga pulido at malinis ang kanyang galaw. At yun talaga ang dinadasal ko na sana Lord i-bless niya si Atisa ng bonggang-bongga sa magiging galaw. At ako naman ay tiwala naman. And then pagdating sa evening gown na papakita niya, naniniwala ako na may baon ito ng todo-todo. Kung iisipin mo ang mga nananalo ng mga Miss Universe, like example, si Rachel Peter, di ba? Simplihan lang din naman yung ipinapakita during the competition. And then, like example, Olivia Culpo, hindi naman ganun kabongga lang talaga, pero yung ganda. And then, marami. At yung mga Latinas, dati nang ganyan yan sila, di ba? Either Pia Wurtzbach, simplihan lang din naman ang mga damitan nung lumalaban sa Miss Universe. At Catriona Gray, di ba? So, simplihan lang yung atake. Pero nandoon ako na siguro yung tiwala natin kay Atisa ay dapat talaga solid nating binibigay at kahit ano pang suotin niya dyan, magtiwala ka na maganda ang kandidata mo kahit masabihin mo naka-duster pa yan, di ba? Kasi yun naman talaga,
And then, bigay lang natin kay Atisa kung ano ang gusto niyang laban dito sa kompetisyon ng Miss Universe. So, wala tayong dapat ikabahala, guys. Wala pa sa prelim. Pag nakita na natin sa prelim, ayun na yun. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.